Hello guys! Hello sa inyong lahat mga kababayan, kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan kahit mainit ang panahon, grabe. Summer na summer. Buti nga dito sa lugar ng mga amo ko hindi gaya sa Taipei City mismo na umaabot ng 40 degrees mahigit. Dito hindi pa naman umabot ng 40. Ewan ko lang next month kasi August. Mainit pa rin. Kaya ang bilis nga matuyo ng mga damit. Kahit hindi mo napigain matutuyo agad. Gusto kong batiin yung aking anak, or aking manugang na panganay, asawa ng anak kong panganay sa kanyang birthday. Anak Melanie, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin, lalong-lalo na sa mga anak mo, sa anak ko. Sana hindi ka magbabago, anak ko. O matagal ka ng kapamilya namin. Kasi yung kanilang anak panganay 17 years. Malapit nang mag-debut. Kaya, anak, maraming salamat. Sana huwag kang magbabago. Sana yung mga sinasabi ko sa inyo para sa kabutihan ninyo, isipin nyo palagi dahil walang ina na ipapahamak ang anak at magtiis-tiis ka na lang dyan sa iyong mga amo. Nandiyan ka na, kaya sana anak matapos mo rin ang iyong kontrata at palaging magdasal. Huwag pabayaan ang sarili at bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili para magpagpahinga, kumain, kahit sinasabi mong kapos kayo sa pagkain. Sabi ko nga, bumili kayo ng sarili nyong pagkain, yung kahit man lang biskwit, para kung magutom, at least meron kayong madukot na pang sa tiyan, panlaban sa gutom. Kaya hindi pare-pareho ang mga tao talaga. Meron yung madamot, meron yung palabigay, meron yung kuripot, meron din yung hindi kuripot. Hindi naman lahat ng mga amo hindi baling kuripot sa pera, huwag lang sana sa pagkain. Okay lang yun. Kasi at least mas maganda pa yung, pero para hindi mo magalaw-galaw ng yung sahod, pambili ng pagkain mo. Kasi siyempre, sa panahon ngayon, grabe na yung mahal ng bilihin. Pero anuhin mo naman yung pera kung ikaw ay gutom naman. So, bumili ka naman ng pansarili. Kaya palagi ko sinasabi sa kanya na bumili ka naman ng pagkain mo. Hindi baling bawasan mo yung padala mo. Ako sa kanya, at least ako nagpapadala naman. Pero, bitin kasi marami kasing investment. Marami kasing ini-invest. Sana gabayan kami ni Lord para makuha. Sana ibigay ni Lord yung aming mga gustong ma-invest. So anak, happy birthday to you. I'm wishing all the best and sana more good health at mag-ingat palagi. Huwag basta-basta magtiwala sa mga dayuhan. Hindi maganda yun. Maraming napapahamak, lalo na sa mga ibang lahi. Kahit naman kalahi natin, marami pa rin mangluloko. So mag-ingat sa mga kaibigan, hindi porket kababayan mo, kalahi natin mapagkakatiwalaan. So kilatisin maigi, lahat ng pagsisi ika nga nasa bandang huli. So happy birthday
pumayat ka na, naging sexy ka na. Noon sa Pilipinas, sabi ko sa'yo, nagja-jogging ka para pumayat ka. Diyan lang pala sa abroad ka tapat mo para pumayat. Ako na yung pinakamataba. Noong problema nila ang katawan nila, abroad lang pala para maalis yung kanilang taba chinchong. Kaya, happy birthday at sana marami pang kaarawan na ibibigay ni Lord sa iyo at alam ko maganda ang iyong hangarin para sa iyong mga anak at ganoon din ako, syempre apo ko mga yun. So, happy birthday, may the good Lord bless you always at konting tiis lang, makakaraos din tayo, may awang Diyos. Mahal ko kayong lahat, miss ko na kayong lahat, at sana darating na yung araw, malapit na, kay bilis ng panahon, sana pagka sama-sama tayo in perfect time, in God's time. Sabi nga nila, lahat ng plano ng Diyos ay mabuti at ganun din ang mga tao. Pero minsan ang ating plano, kung hindi para sa atin, hindi ipagkakaloob ng Diyos. So, maraming salamat. Happy birthday to you. Malapit na ang birthday ni Lola nyo. Nakakamiss. Ilang araw na lang. Halos nga magkaano kayo, ilang araw lang yung pagitan ninyo. Sayang, hindi na niya sa bagay na ngayon. Kailan siya last year nag-birthday pa siya bago so ito ang unang niya. So nakaka-miss si Inang. Sabi nga ni Liway, mama nakaka-miss si Lola, wala nang madalo sa Jones. So anak, happy birthday, enjoy ka dyan kahit malayo ka sa pamilya mo. Ito ang unang birthday mo na wala ka sa pamilya mo, maranasan mo ang lungkot. Pero ganun talaga ang buhay. May rason kung bakit tayo naghihirap. Hindi bale,